po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan, dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay biligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastora na nagagandahan. Araw-araw, dito ay may kaganapan. Lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran. Ang lahat ay game, makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabog. Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. 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 Di ko kaya ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat sa'yo, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo.
well. Thank you so much. Salamat. Good morning, guys. Good morning, Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. And this is iRadio. Araw po ng Monday. Ay, tapos na yan. Huwag na yan. Tama. Araw po ng Monday, August 26, 2024. 27 naman dyan sa iyo, Valley Tuesday. Makakasama natin tonight ang Cross Culture West Covina, Pastor Toots and Sister Oy Sarco sa portion na ito. At mamaya po yan, tabayanan natin. At syempre, kamusta naman ang inyong weekend? And I hope naging maganda ang inyong weekend, especially yung nag-birthday nung last week. No? Ay, hindi ba nung the other day pala. Yun, nung kailan ba yun? Nung Friday? Saturday. Hindi ko na matandaan. Anyway, congratulations sa birthday celebration ni Mami Closer. Happy birthday sa iyo, Mother. Happy birthday! And for sure, ang dami mo daw handa. Bonggang-bongga. May dumating pa mga press con, ano? May mga reporter daw na dumating at binati ka ng happy birthday dyan sa inyo. At sa lahat naman nandiyan ngayon, enjoy lang kayo dyan hanggang 9 o'clock tayo tonight. 12 p.m. naman dyan sa inyo. At si Mamsi ay na-delay kasi wala pong nawalan siya ng sinakyan niya kanina kasi train. Bus. Nag-bus lang siya kanina, walang train kasi yung train na sinasakyan niya nire-repair, naplatan po ng gulong. Kaya for the meantime, 1 linggo ata siyang ngayon na gamit ko kasi tinanggal mo. Na magbabas. Ayan. Okay ka na? Hindi nga Dali. Ayan. Medyo uminom ka ng tubig. Ayan. Yeah, hinihika daw po siya. Kaya over fatigue. Pagka mabilis siyang gumagalaw, madali siyang mapagod. Dahil nga siyempre yung mainit ang panahon ngayon. But anyway, don't worry guys. Kahit wala si Mamsi ngayon, ipapatakbuhin natin ang ating negosyo. Ang ating programa. Kahit wala si Rejoice, ayaw na akong tulungan. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Good morning. Una sa akin listahan, hindi ako nagsusulat ha. Wala. Ako lang mag-isa. Si Mamsi nag-retire na muna ata. Mukhang masama ang kanyang pakiramdam. Let's call on Elaine Gonzalez. Elaine, good morning. Nagbalik. Followed by Rochelle Joy Bonete. Joyce Bonete pala. Ayan, kamusta ang business mo dyan, ha? Hopefully, talagang booming na booming. Nakikita ko yung mga business mo, nasa SM na ngayon. Wow! Mga display niya ngayon, meron sa Rustan, MOA. Ay, naku, talagang tuloy-tuloy na yung kanyang pag-asenso. Nakabili na po ng 5 truck pang delivery. Lalo't magdarating ang Pasko. Speaking of Christmas, ay, nako, ilang tulog na lang per month na. Kaya, yung mga dyan. Happy birthday! Better be nice. You don't be naughty. Naku, pag naughty ka, wala kang regalo. Okay, next sa ating linya is Pastor Maribik Lejano. Hello, Pastor. Good morning din sa inyo. Ang ating call center agent. Yan, laging puyat sa gabi. Laging gising pala sa gabi. Kaya kung kayo naghahanap ng kausap, Pastor Maribik Lejano, ang hanapin, ang tawagan. Okay, next sa aking linya, we have Mel Cruz. Ayan, hello Mel, and Rejoice Corpelia the third. Ayan,
Na-late na naman siya. Puyat din siya dahil ewan ko, ano ginawa niya. Yan. Okay. Sino ba susunod natin dyan ako? Hindi ako nagbabasa ng ano kanina eh. AR Santiago. Hello, AR. Good morning din sa iyo. Now we have Lala Armina. Hello. Oh, nasa Baguio pa ba siya? I think nakabalik na ata from kanilang outing sa Baguio. Ayan. Okay. Hindi outing yun. Ano ba yun? May retreat yata sila. Retreat. Oh. Rosie Colibao. Hello, Rosie. Long time no see. Please click like and subscribe on iRadio 22,500 subscriber na tayo. Yes! And still growing. Sister Jackie Gonzalez. Hello, Sister JC. Ay, JG pala. JG. Okay. Marigat Gamos. Pastora Ellen Gonzalez. Rosie Culibao. Rejoice Orfilia, Manilyn Agustin, Ann Morales Graves, Josibeth Faleo, Pastor Kiko, Ate Berna, Ay, Rosie, Klang, hello rin kay Bernard Manalo Gabriel. Ayan, yung mga manal. Mga hindi nabanggit kanina. Ayan, medyo kasama pa pakiramdam ko. Masakit ang dibdib ko eh. Parang andito, I think, na-acid na naman ako Acid reflux? Oo, yung napainom ako ng soda mo kanina. Masakit ng dibdib ko. Medyo inaayos ko kasi yung 3 station nung sinasakyan kong train. So, meron kaming shuttle bus na, ayun. Temporary lang naman. Service na lang. Medyo mahaba-haba ang biyahe. So, iba ang pakiramdam ko. Lagi siya nagmamadali, tumatakbo siya paghabol doon sa... Hindi naman, nandun lang yung shuttle bus. Sila nag-aantay sa amin. Oh. May certain time na aalis siya. Ayan. Ayun. Sino pa? Si Rosie. Ayan. Ay nako, hindi nagkikiss sa akin si Papshi. Hindi yan marunong mag-kiss sa akin. May sabi sa'yo. Nagkikiss lang yan pag may kasalanan siya. Right? At syempre, batiin natin yung ating birthday celebrant. Nagdibo siya nung Saturday ba? Nandiyan si Mami Prosser. Nagdibo siya. Hello po. Kumusta? Pagod-pagod yan. Hindi kasi happy anniversary. Happy anniversary sa ano? Sa Sipag ba? Happy anniversary. HA. Ilang year na sila? 12 years. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Hindi, yung anniversary. Ay, anniversary. Ito pala dapat. Okay, batiin natin si kahit hindi siya nanonood ngayon, baka busy-busy. Happy birthday kay Tina Tabernilia. Hi, Tina. Oo, happy birthday, Tina. Kung saan ka man ngayon, happy birthday. Siyempre, nandun sa bahay nila. Ayan. Saan ka man naroroon, Tina? Nandun sa bahay nila. Hello rin kay Rod FT kung nakakapanood kayo. Hi, Rod. Kung may chance kayong manood, baka busy-busy sila. Okay? Muna tayo. Sama, pakiramdam ko. Kasi kanina, mali yung binabaan ko na kung nasaan yung shuttle bus namin. So, bumalik ako. May mga kasama kami. Walang escalator dun sa elevator. Siguro mga 50 steps ng hagdan. Tumitigil talaga ako. Hindi na ako makahinga. Grabe. So, 1 linggo kang ganyan? Ay, ang hagdan hindi pa ganon. Parang nakaganon. Ay, my. Sabi ko, matutumba na yata ako. Imagine mo yun. Ay, nako. Hello kay Jang Valenzuela. Hello, Jang. And si Jocelyn Spena. Hello. Good morning po sa inyong lahat.
Ayan. Happy 12th anniversary ulit. At kung may, ano ba yung merong live na broadcasting ang may nagla-live ang ewan ko. Pastor Kiko, shout out Pastor Kiko. Pag may chance po kayo mamaya, ayan. Shout out po kay Bito. Ate Joseph Bito. Bakit Bito? Si Jocelyn Spena, good morning daw. Ayan, from Pastor Kiko. Bukas na pala yung kanilang, Alin? yung schedule ko, may pala. Bukas is the 28th. Guest pala ako sa, Ayun, alam mo na ba sa Sipag. ang topic mo? Alam ko. Nakausap mo na si Pastor? Hindi, nag-text siya. Good. Very good. 4 a.m. dito yon. 4 a.m. bali 7 a.m. Patay tayo. PM doon. 4 a.m. Nako. Ayan. Pupungas-pungas ako niya. Ayos lang yan. Nako, gulo-gulo pa. Sipag on air. Ayan. Sipag on air. Kung may chance kayo, mga iRadionatics, si Papsi ang i-guest nila. Ano po ba to? Secret ba yun? Hindi. In-announce ko na. Bali 7 p.m. dyan. Sipag on air. Ano ba to, Pastor? Live to, no? Sa YouTube or sa Facebook? 7 p.m. sa kanila doon. Ng gabi. Yeah, kaya nga PM. Yan. 4 a.m. dito. 4 a.m. naman dito. 7 p.m. naman ng gabi doon. Yes. Allah. Patay tayo. Live yan. Live sa Facebook. Kaya, tune in, 7 p.m. Diyan. Gigising si Papsi para sa lahat. Okay. For the Lord. It's, ayun For the Lord it's a na. big pleasure para supportan natin ang Sipag. Isang oras ba yun? I'm not sure. Dapat tanungin mo lahat yung si Pastor namin. Live yan sa Facebook, kaya don't miss it. Sipag on air. Yan. Bukas na ba yon? Yes. 28 pa lang dun bukas 27. Anong araw na ba dun ngayon? 27 pa lang dun. Hindi, 27 na ngayon doon. So the following day is 28 doon. Yan. Okay, Mel Cruz. Hello. Good morning. Maganda umaga. Yeah. Good morning sa inyo. Yes, marami daw FB Live. Ayan, i-announce na natin dito. Dapat i-announce natin kasi I think once a month lang po ba ito? Yeah. Abangan nyo si Papsi. Naka-attire po ako bukas. Naka-pajama. Wednesday daw sa inyo. Wednesday doon. Tuesday naman dito. So bukas. Bukas na nga. Bukas yun. Ayan. Every last Wednesday po ginaganap ito. Every last Wednesday of the month. Sipag on air. Abangan niyo po yan. 7 p.m. Diyan sa Pinas. So, don't miss it. Iba-iba yata ang kanilang mga speakers. Ayan. Amen, amen. Mami Irene Manalo Gabriel, hello po. Sabi ni Pastor Kiko, patingin po ang Woke Up Like This ni Papsi. Makikita niya. Ako kay Mami Flosser, meron ako, di ba? Mami Flosser, yung Woke Up Like This na picture. Yung Woke Up Like This ko, Ano? nakalabas ang puwet. Ay! Sila ka talaga. Hanggang matulog si Papsi, parang Tarzan. Labas ang puwet. Ay, nako. Every last Wednesday. Dapat ina-announce natin yan dito. Ngayon, na-announce na natin. Tatandaan natin lahat. iRadionatics every last Wednesday of the month. Sipag on Ang the Sipag air. on air. Every last. Every Last Wednesday nga of the month.
Oh, once in a month lang pala siya. Okay nga, last Wednesday. Once in a month. Once a month lang sila. Yes. Okay, okay. Social media na lahat tayo. Siyempre. Mawawala na ng trabaho yung mga TV station. Sabi ni Ellen, Papsi, bawal pa ilabas ang puwet. Sorry. Ganun po matulog si Papsi. Asus! Parang si Tarzan. Nakabahag. May dimple. Pastor Sammy Santos. Ayaw, nabuhe. Ayan. Penalty pag na-late daw. Pag na-late. Walang baon. Ayan, mamaya magkayali sa 7:45, which is 10:45 naman dyan. Tama ba? Ay, tatawagin natin ang Cross Culture. Next week na ang kanilang Q&A. This time, kamustahan lang. Bilis ng araw, no? Yeah. Ilang tulog na lang? September na? Ano na ngayon? Oo, sa this coming Sunday is already September. I'll see you in September when summer is come. So, okay ka na niya, no? Uminom na ako ng kanina. Kaya nagtagal ako dun sa kwarto eh. Class. Sinusundot-sundot na gano'n na may stick na mahaba. Yung kulangot na ano. Ay, ano ba yung mga pinagsasabi natin? Gross. Yun ang tawag doon, yung kulangot. Matamis na kulangot. Gross. Ewan ko ang tawag doon. Nasa parang ano ng buko yun. Yung bao. Parang nyug, parang bao. Doon kukot. Ano kaya yung nilalagay nila doon? Minatamis? Minatamis na kulangot. Ew. At saka, siyempre yung strawberry jam. Hindi ako gano'n sa strawberry jam. Masarap ng mga strawberry jam. Mas gusto ko yung mga marmalade. Ganon, mas gusto ko. Ito, kasama pala niya si sister-in-law niya, Marie. Naka-Victory Liner sila. Mabilis na lang ang papunta ng Baguio. Victory Liner. Anong flight po yan, mother? Hello kay Nor Baldovino. Hello, Nor. Ingat lang, Mami. Crosser. Enjoy. Naka-first class siya doon. Siguro next year, in Number 1, mahina ang signal. Siyempre. Number 2, yung telepono ninyo, mahina na. Hindi naman siguro. Oo, kailangan palitan na. Usually ngayon ang mga telepono nga is 5G. Kung kayo naka 2G, 3G, 4G, ay talagang asahan ninyong ganyan ang mangyayari. Hello kay Jan, kumaring Jan Nunez. Hello, Mare. Pangatlong reason, marami nakabukas ng mga files. Ayan, yung mga apps ninyo. Tanggalin niyo yung tanggal. Close ninyo, isa lang ang ilang ang nakabukas. Kasi yung memory, kumakain po ng memory yan. Yeah. Nababasa po namin itong mga pinapadala nyo. Mami, okay naman po. Nako. Alam mo, pag bumabiyahe ng Baguio, masarap niyan. Ilang oras na lang ang biyahe ngayon ng Baguio? I don't know. Used to be 8 hours or more. Dati, no? Ngayon Panahon ng Kasi marami nang dinadaanan ng 5 hours. Pangasinan 8 na hours? What? Sa amin, Pangasinan ng araw is 8 hours. Ngayon, 4 hours lang. Or less than. Depende sa nagda-drive. Pag bumiyahe ka ng Japan, nauna pa nakarating yun ang papuntang Japan kaysa yung nakapunta ng Baguio. 4 na oras lang ang biyahe papunta Manila to Tokyo. Pero pag pumunta ka ng Baguio, 8 oras. Dati lalo na pag, pupunta ka na Hong Kong. Yeah. Sa oras lang, di ba? 45 minutes. Ayan, 1 oras kamo. And then, Ang sarap siguro kung nasa Hong Kong lang ang Amerika, no? Ganun lang kalayo. pupunta na lang tayo araw-araw. Pag nainis ako kay Diyos, pupuntahan ko na lang dyan. Ganun. Oy, Sagada Coffee is waving. Ay, masarap yan. Ang sarap ng Sagada Coffee. Naubos na yung bigay sa akin yun eh. Sagada. 4 to 5 hours pa lang Sagada, biyahe. Papuntang yeah. Baguio na yun. Ano pa rin.
Mabilis na ngayon. Mabilis na. Dati, Baguio, mga 8 hours. Pero, ibig sabihin, pag mabiyahe ka ng mga ganyang long distance, masarap yan. May mga dala kang mga chichirya, meron kang chicharon, may balot. Ayaw ko gano'n nagkakakain sa mga may bus. singaling. Unless yung bus, meron na silang sariling restroom. Ha? Yes. Oo nga, no? Okay, Bing Pasco from Dubai. Hello, Inka! Happy birthday sa iyo! Ay, kailan ba birthday niya? Yes, 28 ba? Ala, 29? hindi alam. Nanguhula na, kalimutan ko na. August din siya. August din. 24 siya, ata. Yeah, happy birthday, Inka. Di ako mapipigil ng ulan, mamamalengke, sabi nila. Umuulan-ulan pala doon, makulimlim. Ano, sa Baguio na ba siya? Hindi, sa Pilipinas. Sarap Dito, bumalik na naman yung init. Sa 29 daw birthday niya. 29. Magpapansit kanton ka. Pagpunta mo rito sa iRadio, magbigay ka ng mga $50, okay? At para pa-blessing natin sa mga nanonood dito. Yan, sa 29 yan, ha? 29. Ano ang date na yun? 26 na yun. 26. Oh, ayan. 27 na doon. DJ Renz on the mix. Bigay ka kahit na mga 5,000 na lang. 5,000 pesos. Okay na yun. Yung pinakamababa na pinamimigay dito yun. Alam mo naman tayo dito sa iRadio, naghihirap lang tayo. Ay, nako, ganun talagang buhay. Tipid-tipid muna tayo, guys. At malapit ang Pasko, nag-iipon po si Papsi. Dahil mamimigay na naman tayo ng mga yung mga pinaglumaan natin, kotse, gano'n. Yabang. Walang-wala. Hirap na hirap. Yung matchbox. Hindi katulad ni Pastor Sunny kung mamigay yan. Ano? Million. Yan. Hindi natin kaya yung nila mas mayaman sila kaysa sa atin. Okay, andyan ang cross culture. Ayan na. Ayan ang cross culture. Meron pang 10 minutes, 9 minutes. Ayan. May restroom na pala ngayon yung mga Victory Liner. Pero mas mahal. Siguro yun ang kukunin ko. Kasi mahirap na Ako, aarkilahin ko yung bus. Aarkilahin ko yung bus. Lahat ng mga taga-sipag saka iRadio. Punta tayo sa Punta tayo ng Baguio. Baguio. Nakapunta ako dun nung namatay ang mama ko. Pero hindi na ganun kaganda. Hindi na, I don't know. Siguro may mga lugar dun. Gusto ko sa Baguio at ako'y kung may bahay na matutulugan doon, matutulog lang ako. Hindi ako mahilig mamasyal Gusto ko matutulog. 1,500 pag may restroom. 800 plus pag walang restroom. Pwede yung na lang, ilan lang diferensya, Kasi yung problema din yung maiihi ka, tapos ang layo pa ng stasyon, so hindi ka na magiging komportable. Problema ba yun? Di magdala ng sariling arenola? Ikaw yun. Nung araw yung nanay ko umaangkat ng ubi sa Baguio. Talaga? Ano yung ubi? Yung halaya? Umaangkat? Di ba yung halaya yun? Umaangkat, ibig sabihin nagdadala. Malalim na Tagalog yun. Naku, etong si Joyce Mendoza kanina nag-comment ako dun kay Pastor kay Pastor Sammy. Idol, pakitagalog po. Pinatranslate pa sa akin. Sabi ko, not so sure. Doon tayo mag-camp. Doon tayo sa Camp John Hay. Ayun. May mga kadete roon. Hindi na lang diferensya nun. Bakit siya naka-helicopter? Kami naka-bus lang. Unfair naman yun. Ay, sige lang. Libre yan, libre.
Ay, nako. Talagang buhay. Okay. Okay. Nakasulat ako dito ng 30 plus. Ayan, nako. Pag-usapan naman natin yung mga Anong pag-uusapan natin? turning point. Wow, spell. Red na lang. Sumagay, pinahirapan mo pa ako. Turning point, yung meron ba kayong mga gustong balikan sa buhay ninyo na yung bang sana hindi na nangyari itong ganito sa buhay ko. Parang gusto mong baguhin sana. Sana hindi mo ginawa. Kung makakabalik ka sa panahon na yon, anong panahon yung gusto mong balikan? Ako anong year yung gustong balikan? Ako nung nakilala kita. Ha? Alam mo, ako rin ganun din. Alam mo, ano tayo? Ba? Parang... di ba? Compatible talaga tayo, Siti. Oo nga. Di ba? Ako rin. Di ba? Pareho lang tayo. Yun ang turning point ko nung pupunta ako ng Amerika. Ay! Huwag kang gaganyan-ganyan nung pupunta ka na Amerika, ha? Asan si Karina? Naiwanan. Bakit ka nakapunta na Amerika? Iniwanan ko siya ron. Bakit ka nakasunod? Pinasunod mo ako eh. Kita mo. Ganun lang. Ako hindi. Ang turning point ko noong 1985. Bakit naman? Papunta akong Japan noon eh. Sana hindi na lang ako nag-Japan. Bakit? Dumiretso na lang ako ng US. Di ba pinapapunta ka, pinagpalit mo? 1980... Hindi, may dahilan yon. Ano ba yan? Tama. 1980 pala ako pumunta ng Japan. And then, nung hanggang 85, tapos 86 pumunta na ako ng US. So, 5 years ako sa Japan. Tapos, nung 86 pumunta na ako ng US. Pero so, sandali ka lang dito. Pero ang turning point ko kasi, yung pumunta ako ng Japan, sana hindi na ako nagpunta doon. No? Ayun ba? Yun lang. Ano? Kasi parang nabago yung takbo ng buhay ko. Ano? May dahilan. Yun nga, minsan. Diba? Talaga. Alam mo kung ano. Hindi, ayokong malamin. Gusto mo malaman? Hindi, ayoko nga. Hindi, kahit hindi mo naman gusto malaman, alam na eh. Ayoko nga eh. Ha? Dali lang po Bakit mo pinipilit? Ayoko nga. Aray ko. Gunong gigigil na naman, oh. Yan, gigigil. Ikaw, cute na cute ka sa akin, ano? Sabi? I cannot blame you. Sino may sabi? Hello, Maritas Gabua. Hindi ako Castillo. Yeah. Hindi ako marisist. Yan talaga. Sabi ni si Bernard pala, 1985 grade 6 ako niyan. Hindi ko tinatanong kung anong grade 6 ka noon. Tinatanong ko anong time yung gusto mo, kung may time machine ka. Ako, ang gusto kong, hindi pwedeng, at turning point, binalikan mo? Dapat wag mong babalikan. Hindi nga, kaya nga pwede mong balikan at saka babaguhin. Pwedeng balikan at babaguhin, which is, ako, ano nga ba? Nung ano nga ba yun? Pumapasok ako sa mga club. Ha? Oo. Hindi, nanonood lang. Hindi, nung time na, laging nasa labas lang. Pero na-enjoy ko naman. Hindi ko naman pinagsisisihan yun. Na-enjoy ko kung ano talaga ang, yung buhay ng isang during that time. Kasi, syempre, single ako. Yun. Na ko yun. Nadanas ko. So, sawa na ako. Hindi ko na ginagawa. Ngayon. Dati, madalas, hindi ako umuwi ng bahay lalo na pag Friday. Yan ang aking me time. Me time ko rin yan. Yabang ni Bernard, 1985, grade 6 pa lang daw siya. Ay, naku. Musmus pa ako, sabi niya. Bata pa naman yan eh. Rachel Joy Bonet, wala pa raw siya noon. Wala pa ako noon. Ano pala siya ng pitos pa lang. Hangin. Mga angin. Ako, talaga lang ha. Ayun. Ayun ang gusto kong
Hindi ko naman masasabing gusto kong palitan. Sabi ni Mami Irene, Bernard, 1985, grade 2 ka pa lang noon. Wow, kita mo. Si Mami Irene na nagsabi. Hindi grade 6. Mas bata pa, grade 2. Kasi anong year ba pinanganak si Bernard, Mami? Yun, ibibase niya doon. Kaya nga, ano ang turning point mo doon? Nung nag-grade 6 ka, gusto mo lagpasan yung grade 6 mo? Hindi. Kasi binibase niya yan sa sinasabi mo. Kung ano yung ano. Ayan na, ang ganda ng kulay nila, aqua color. Ano tawag doon? Green Ano pang kulay yan? Blue. Avocado with milk. Ayun, avocado. Avocado with milk. Ayan na mga... Green na gamit namin pero utak namin hindi green Parang... Ayan mga iRadionatics, ang cross culture is on the house now. Parang ang sarap ng kainin. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yes. Ang aming pagmamahal sa inyo, Pastor Toots and Sister Oy. Namiss namin kayo last week. Kasi, ano ba? Anyway. Last week, anyway. Basta na-miss namin kayo. Hindi ako nakapag-aral ng gusto. I have to confess. Yeah. Pero Okay dahil dun sa lang. break na binigay nila Sis Karim at Brother Ramon, may 3 akong topic ngayon sa sunod-sunod. Pupuno kayo. Pero Hindi lahat kasi- na iksi. Ang pinag-usapan namin kasi yung mga turning points, yung mga year na Narinig ko nga gusto mong balikan, tapos para bang itong panahon na ito, pag ako nakabalik doon, yung babaguhin mo yung maging takbo ng Correct. buhay mo. So, bibigyan ka Iko-correct ng mo. Panginoon na pagkakataon. Ano sa buhay mo ang gusto mong balikan? Parang ganon? Parang ganon. Ganon. Balikan, tapos babaguhin? Yeah. Well, ako siguro 17 years old. Bakit? At bakit? Yun. Sana alam ko yung alam ko ngayon tungkol sa Biblia at sa Diyos. Sana na lang noon. Hindi ako nag-aksaya ng ilang taon. Oo nga, tama. Naumpisa na mas maaga. Yeah. Mas mabilis. Well, siguro kung ganun kaaga, baka wala rin ako sa US. Baka nasa mission field ako. Nasa Zimbabwe o kaya sa Naku. Nigeria. Hindi kayo nagkita. Kami rin di ba? Kung nasa Zimbabwe siya, nasa Baboyan Island naman ako ngayon. Zimbabwean. Simbabuyan. Ikaw naman, Sister Oy, anong year yung gusto mong Masasabi ko ang balikan? aking childhood Nako, is... Thailand dapat yan. Hindi, Thailand? Cambodia. Thailand. Thailand ba? O, alam pa niya. Nire-recruit siya sa Thailand eh. Kasi when I graduated sa college, I really would like to go to the mission. Dalawa kami ng kapatid ko. 13 months lang ang difference namin. Kaya lang, nagpaalam na ako sa kanya, boyfriend ko siya. Pumayag naman siya. Kasi, sabi ko, Lord, ko siya talaga. Di hanggang magkita kami. But anyway, na-abort kasi nagkaroon ng gera. Yeah. So, we were already placed in one of the houses kung saan yung aalagaan namin sa Cambodia sa mga refugee. Pero may sweldo rin na, I think, $200 long time ago. Malaki But na yun. na-abort dahil ang mami at daddy ko nung nalaman may gera, hindi na kami pinayagan. Oo, siyempre. Bakit ano bang year yun? 1945 ba yun? Hindi! Bakit gera? Sobra ka naman. Hindi pa ako pinanganak noon. Siyempre may kira eh. Ha? Hindi, siyempre mga gera-gerahan nila dun sila mismo. Sila may problema, Pilipinas hindi. I think mga 1973, no? No, hindi. Tandaan. 74. Oh. Panahon mo yun. Mga College na ako 1979. eh. Kasi graduate ako ng 70. Oh. Oo nga pala, yeah. 70, 80, 79, ganyan. So, I Katatapos ko really lang. would like to be in the mission. So, yung sister ko, hindi siya pinayagan ng boyfriend niyang doktor. So, nagstay siya. So, since wala akong kasama, ay na ng mami at daddy ko. Ganun sila eh. Hindi pa ako makasabi ng, Mom, I'm being cold. You know? Ayaw ng daddy at mami niya na akong kasama eh. Walang tiwala eh. So, hindi natuloy yun. But I'm so happy because even though sa church na pinagkalakihan ko where my parents are really involved, through my dad, naging Christian kaming lahat. Pero iba ang aming iba-ibang journey namin as magkakapatid. Yung 3 lalaki namin,
medyo problematic, kaming mga babae ang talagang obedient. So lumaki ako sa church. Ang pinupuntahan ko lang is church, school, choir practice, meeting ng Sunday school, balik sa bahay. O sabi sa iyo Yeah, siguro kung Roman Catholic siya, naging madre na yan. Gusto ko sumali sa Santa Cruzan sa amin. Ganda nga na, di ba? Kaya ayaw ng mami at daddy ko noon. Anyway, yun, doon ako lumaki. May mga regret ba kayo nung stricto kasi parents ko Hindi ka pwede mag-boyfriend nang hindi ka patapos mag-aral. Kaya isa lang siya. One of a kind. Wow. Ay, kayo nang regret niya. Kasi ako lang. Yes. Sabi ko, ano kaya kung Wala siyang choice. Diba? Wala siyang choice. Actually, marami lumiligaw sa kanya. Siyempre naman, beautiful. Tisay. Nasulot ko lang lahat. Takot sa kanya. Yun ang sinasabi yung mga para bang yung ang style parang si Democrat ba, sinisiraan si Trump. Sisiraan ng mga iba. Ikaw si Trump. Hindi, ako si Democrat. Ikaw ba? Natakot sa kanya kasi during that time, president siya ng Campus Crusade for Christ sa UP. Lahat ng manliligaw, atras. Kasi sasabihin nila, oops, si Toots yun Ganyan. Kahit gusto ko yun, naku, nabara. Nabara. Anyway, those were the days. And I thank God for that. Ayun siguro yung kanyang regret. Pwede akong mag-rebel, pero hindi ko pinili mag-rebel. So I really grew up in the church, house, wow, school. bait naman. Kasama kong brothers. May gwardiya akong kapatid ko lagi. Pag pupunta kami party, kailan doon yung kapatid kong lalaki. Kasi bunso ako. Lumaki ako, napaka-strict ang parents ko. But, after graduation, freedom. Nakilala ko to. Pero nung nakita ko kung sino yung kuya niya nagsashaperon sa kanya, siyempre kinaibig ko. Yun ang technique dun Siyempre. Una mo liligawan yung bodyguard. Yeah. Nahirapan siya. Pero, after a while, nagbunga rin yung kahirapan niya. Siyempre. Pero sabi ko, sayang. Ilay lang ngakot na palda. Pero, tatlo kaming babae, ganun kami lahat. Pare-parehong kwento namin. Talaga, stricto talaga ang parents. Stricto nanay niya. Ate ko, first din yung boyfriend niya, yung sister ko, nasawang doktor, isa rin siya. Ako rin. Stricto kasi si mami. Pero wala na siya, nasa heaven na. Pero I'm so thankful sa kanya kasi hindi naman ako magrebelde pag sinungaling kung gusto ko, diba? Pero tatakot ako By 6 o'clock, you need to be home. Why? Pag ang poste may ilaw at wala ka pa sa bahay, lagot ka. Totoo to. Ito. Ano kung makapagturo ka? Kaya kasi si Karim Friday daw niya. Freedom! Sila nung araw, ang ilaw nila nung araw, gasera. Para magkakulay yung nilalagyan nila ng kulay yung mga gasera. Para nasa disco na sila nung araw. Ako hindi pwedeng hindi lalabas ng Friday night. Sama ng loob ko. At saka nagtataka ang mga kapatid ko. Pag umuwi ako ng mga maaga. Ba't nandito ka? Wala kang lakad? Kasi ang uwi ko na, the following day na pag may lakad ako. Pareho tayo. Ganun na lifestyle ko. Ay, naku. Uwi na ako. Umaga na sa bahay. Maaga uwi na. Tapos tutulog na ako na maghapon. Pareho mo si Toots, lakwachero. Natatandaan niyo ba yung Typhoon Dadding? I guess. Talagang nagliliparan yung mga galba sa kalye. Pero nasa labas ka. Nasa eskwela ako nung nangyari yun. Niligaw. Tapos actually umuwi na ako nasa high school pa ako na hindi ko pa siya kilala. Umuwi ako 2 days later Oh my God. Di ata ako hinanap ng nanay ko. Saka natulog. Sanay nawawala. Wala na ako Nawawala ako. Kasi nga lakwachero, ginagawa lang yung bahay niya, bahay nila parang Tulugan ko lang ang bahay namin nun. Organ, parang dorm. Barkada kayo. Nawawala. Ganon din ako. Laking kumbento din ako Talaga. Anong kumbento mo? Yung yung patay bukas ang ilaw.
In fact, natuto ako magsayaw nung naging husband ko na si Toots. Kasi alam mo mga Methodista noon free sila lahat. Tamo, sumasayaw na. So, hindi na ako inaano ng mami ko at daddy ko. Masyadong strict yung simbahan niya. Bawal miniskirt, bawal makeup. Bawal sine, bawal ano. At bawal. Parang Jehovah. Kaya ang ginawa ko, nagrebelde rin doon. Nag-miniskirt ako, nag-lipstick ako. Hindi ko influensya yun. Ayun. Pero hindi na sila ganon. Hindi na ganon ang denomination ngayon. Kasi kundi mawawala ang mga tao sa simba. And those are peripherals. Those were the days. Nalilito ako sa title ninyo. Your name. Your name. The name. Hashem. The name. Hashem? Sa Hebrew, Hashem. Hashem. Narinig ninyo Hashem. Hindi ko nga alam bakit Hashem ang pronunciation kasi ang spelling Hasem. Pero pagbigyan na lang natin sila. Hashem. Pastor Sari pangalan ni Shem. Ito ba yung tinutukoy ba rito yung tungkol sa ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Hindi. Ano ang intindi ng mga Hudyo sa pagbinanggit ang pangalan ng Diyos? Okay. Ang ating topic. Okay. At ano ang relasyon sa atin mga believers today? Siyempre may application lahat ng Bible study. Ayun. Kasi nung makita ko itong title mo, it reminds me about yung mga Jehovah Witness. Napaka-importante sa kanila ng pangalan ng Diyos, no? So sa atin iba naman. Hindi ito ganon. Hindi ito ganon. Parang ganon pero hindi si YHVH. It's kundi yung Hashem. Hashem. Hashem is the name. Okay. The name sa Hebrew. Anong salita yung Hashem? Hebrew. Okay. Medyo nag-aaral ako ng konting Hebrew para maintindihan ko naman yung mga ang hirap lang i-decipher yung mga characters nila. Kailangan titigan ko na matagal bago ko ma-figure out. Pero nagre-respond ako sa kanya sa Ilocano. Joke. Pag nag-Hebrew siya sa bahay, hindi nag-Ilocano ako. Ilocano ka ba, sister? Ay, pato. Ang mamit daddy ko, pero Manileña, pero tubong Tarlac at saka Kasit laeng. At sagsarita. Ako hindi. Just the Agnina. Sige. Okay. Mag-umpisa na tayo. Let's go. 8:02. Sige, let's give this time to the Lord. Tapos simulan natin ang pag-aaral natin ngayong gabi. Ngayong umaga pala. Okay. Heavenly Father, Lord, salamat ulit. Thank you because binibigyan niyo kami parati ng opportunity, kahit virtual, Lord, na we can get into your word and just get to know you more and get to know more of your revelation to your people. Yes. Heavenly Father, we pray again that you will anoint the teaching and that your Holy Spirit will just take control to lead us into all truth as always. May your Spirit suppress opinion and just make your voice be heard. And Lord, unworthy as I am, use me as your voice tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so share natin ang ating... Umuulan pa ba sa Pilipinas ngayon? Ilan, no? I don't know. Pero season, June, July ang pinakagrabe. So meron pa dapat bigla ko natanong. Okay, tingnan natin. Oops. Okay. The name. Ito yung Hebrew characters. Ito sa kanila, ito ang H, ito ang SH, at ito ang letter M. Pero dahil dun sa tuldok-tuldok na yan, na inimbento nung mga 1,000 years ago, binibigyan nila yung pronunciation. Kasi ang Hebrew, walang vowel, puro consonant. So yung mga dot na yan, yun ang bibigay ko ng klaseng consonant. Kaya H, S, H, M, pero ang pronunciation nila Hashem. Nalabas ba yun sa Q&A? Hindi naman siguro dahil yung mga importante sa ating spiritual spiritual growth ang lalabas. Okay. Kasi yun ang mga kailangan tandaan natin. Sige. So, ang magiging key verse natin tonight would be yung third commandment, which is found in Exodus 20 verse 7
and Deuteronomy 5:11. So, ano ang ibig sabihin ng mga Hudyo nung araw? Nung araw, hindi ngayon ha. Siguro ngayon, ganun pa rin ang tingin nila. Pero gusto ko, nung araw, nung sinulat ito, ano ang intindi nila sa Hashem? Okay. Basahin natin ang third commandment kasi yun ang importante dito. Exodus 27. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Okay. Tapos ang Deuteronomy 11, parehong-pareho ang wording. Right? Kaya lang kung bakit sa English ang ginamit na translation, especially King James, ginawa nilang take. Pero kung titignan mo yung Hebrew Concordance, especially yung kay Strong's, ang ibig sabihin ng take is carry, kargahin o bear. So, mamaya natin kukomentahan lahat yan. Kung ano ang mali sa translation at kung ano dapat ang ibig sabihin nito. So, most important is ano ang ibig sabihin ng third commandment para sa atin mga mananampalataya, sa ating mga believers. Akala natin noon hindi ka pwedeng mag-swear. Hindi ka pwedeng magmura na kasama ang Diyos. Maling-mali yun. And unfortunately, I will point out why that is wrong later. Okay, tingnan natin kung ano mga gamit ng the name sa Bible, no? Old Testament and pati New Testament. Deuteronomy 28:58. If you are not careful to do all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God. Okay, dito hinihint na nitong ng verse na to na yung name mismo is equal to the Lord your God. So, tingnan natin ibang verses. Leviticus 24:11 and 16. And the Israelite woman says, blaspheme the name and curse. Then they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Deborah of the tribe of Dan. Whoever blasphemed the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him, and the sojourner as well as the native when he blasphemes the name and shall be put to death. Okay. Sa tatlong beses, hindi ko lang na-yellow ito The name, pagka hindi mo trinit na sacred yung the name, you will be stoned to death, right? So people are put to death just because of the name, right? Tingnan natin yung Isaiah 30:27. Behold, the name of the Lord comes from afar, burning with his anger and in thick rising smoke. His lips are full of fury, and his tongue is like a devouring fire. Okay. The name ngayon, ang sinasabi ni Isaiah, the name is burning with his anger. The name, the lips of the name are full of fury. The tongue of the name is like a devouring fire. So dito obvious na obvious yung the name, hindi lang pangalan yun. Tao yun. And as we go on later, makikita mo, yun nga si Jehovah, Yahweh mismo, right? Psalm 20 verse 1 and 7. May Yahweh answer you in the day of trouble. May the name of Jacob's God protect you. Some boast in chariots and others in horses, but we boast in the name of Yahweh, our God. Okay, so ayan na naman yung the name. The name. So Yahweh answers you in the day of trouble, right? Tapos biglang imbis na may Yahweh, right? Oh, may Yahweh protect you. Sinabi niya, may the name of Jacob's God protect you. So dito, makikita natin, hindi na ginagamit yung the name of the Lord. The name na lang ang ginagamit. Therefore, Yahweh is the name and the name is Yahweh. So sa gamit ng mga Hudyo, pag sinabi mong the name, actually, si Yahweh yon. And one reason for that is because ang ancient Jewish, hanggang ngayon, ayaw nila i-pronounce yung Yahweh. Yeah. Hindi ko nga alam kung yun ang tamang pronunciation. Kasi ang spelling niyan is YHVH actually. So sa Hebrew, Yodevavhe. So maaring yun ang pronunciation. Imbis na Yahweh, Yodevavhe. Right? Pero ang mga modern Jews, naririnig ko sa kanilang bibig yun, Yodevavhe, hindi Yahweh. So walang may alam kasi bawal noon
ano tawag doon? I-verbalize, isalita yung pangalan ng Diyos. Kaya ang ginagamit nila is either Adonai, the Lord, or Yahweh. the name. Okay? Okay, Deuteronomy 12, 5 and 11. But you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all your tribes to put his name and make his dwelling there. There you shall go. Then to the place that the Lord your God will choose to make his name dwell there. And there you shall bring all that I command you. Okay, yung name mismo will dwell somewhere. Magsusulat ka ng pangalan ng Diyos doon? No, it's not. Ang intindi ng mga Hudyo rito is yung the name is mismo si Yahweh. And his presence, his name is his presence. Okay? So far to summarize, Yod-Heh-Vav-Heh is Hashem. That means Yahweh is the name. And the name is Yahweh. Tingnan natin kung ano ang nuances nito. Anong impact nito sa Hudyo at sa atin. Right? Well, Psalm 23. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Okay, si David, alam niyo, ito yung Psalm 23, the Lord is my shepherd, right? Pagdating sa verse 3, he leads me in paths of righteousness for his name's sake. So for God's name's sake, he leads David, in the path of righteousness. Ano yung sabihin nun? Well, alam ni David that he has to remain righteous in order to represent God because he carries the name of God. So, nakikita natin ngayon na related ang the name sa ating pag-carry or sa pag-bear ng name ng Diyos. And based sa mga past lessons natin, di ba yun ang unang-unang purpose ng Diyos? Gusto niya tayo maging faithful image bearers of God. Right? So when you are representing God, how? By being faithful image bearers of God. Your life, your words, your actions should show, right, that you are bearing the image of God. So the paths of righteousness, because you are an image bearer, is an advertisement to the world of who God is. So if we are not faithful image bearers, then we are advertising the wrong God, right? Because God's reputation is attached to his people. Right? Yeah, very important yun. Makikita nyo later, kinokondemn ng Diyos ang mga believers na nagmi-misrepresent sa Kanya. Okay. Tingnan na, yung prayer ng Lord's Prayer. Ano yung sabihin nito? Our Father in heaven, hallowed be your name. So, hallowed be your name. Holy be your name. Ano yung sabihin nun? In simple words. Ibig sabihin, may your name be kept holy. But who can keep his name holy, right? The unbelieving world? No. It is believers. It's the one praying the Lord's Prayer. It's the believers, not the unbelievers. So, ang ibig sabihin ng hallowed be thy name, may Yahweh, may the name of Yahweh be treated as holy all the time. So, yun ang ibig sabihin ito. So, whenever we pray that prayer, ang ibig sabihin dapat natin is, may I always make your name holy by the life that I live, that I be a faithful image bearer. Okay, let's talk about the promise of God to Israel before he gave the commandments. This is, hindi pa pala, ito pa pala, Ezekiel 36. Ito na ngayon yung condemnation ng Lord sa mga tao, sa mga Hudyo na nagmi-misrepresent sa Kanya. Okay. But when they came to the nations, wherever they came, they profaned my holy name, in that people said of them, these are the people of the Lord. And yet they had to go out of his land. But I had concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations to which they came. Okay. My holy name, which Israel has profaned. Sa Tagalog, yung aking pangalan, or ako, binastos nila. Okay? So I had concern for my holy name na binastos nila. And si Ezekiel lang sumulat ito. So nasaan ang Israel nung sinulat niya ito? Nasa Babylon, in exile sila. So it's an image, right, na
habang ang Israel nasa land of Israel, nasa promised land, they should represent God. But because idolatrous yung mga hari nila at sumusunod yung mga tao, they no longer represent God. They misrepresent God. So sabi ng Diyos, hindi kayo karapat-dapat sa Israel. Kaya pinayagan niyang ma-exile sila sa Babylon. Right? At yan ang picture kung bakit, lalo na sa mga unang simbahan, pag membro ka ng Kristiyano, pag hindi mo nire-represent si Kristo ng maigi, kuminsan madalas ang pastor o ang congregation, pinapaalis ka sa simbahan. Hindi dahil kinokondem ka, kung hindi dahil matuto ka mag-repent, magbago, at makabalik uli sa fellowship. Okay? Kasi ganun ang ginawa ng Diyos mismo sa Israel. Nung mini-misrepresent na siya, tinanggal niya sa Israel. So Israel parang represents the body of Christ, the church. Mga Israelito represents the Christian. Right? So pag misrepresent ngayon ninyo ang Diyos, i-exile kayo. And that is yun ang concept ng excommunication. So the priesthood is a way of living, right? Romans 2:23 to 24. You who boast in the law dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Okay, sa book of Romans, kinote ni St. Paul si Isaiah. Sinabi, the name of God is blasphemed among the nations kasi kayo mismo binabastos nyo. Hindi nyo ginagalang, you are not faithful image bearers of God. You are misrepresenting Him. Right? So this one was a word of condemnation. Now, tingnan natin, hindi ba yung mga disciples sa book of Acts, hindi lang sila inaapi, kundi pinapara yung kanilang gospel message, at kung hindi sila titigil, nilalatigo pa sila. Pagkatapos nilang malatigo, nag-meeting yung mga Hudyo at sabi nila, sige, pakawalan na lang natin, pero ilatigo natin, warningan natin sila na wag sila mag-spread yung sinasabi nila. Ito ang nangyari. Acts 5:41. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Okay. Maski sa New Testament, imbis na counted worthy to suffer dishonor for Christ, ang ginamit nila is Hashem, right? Translated into Greek, right? So kaya the name in both the Old and the New Testament represents Yahweh Himself. Okay? So in spite of all the pain and suffering, they rejoiced. Why? Because they were worthy image bearers of God, representing Him faithfully to the unbelieving world, including the Jewish rulers. Okay, tapos nung tinawag na ni St. Paul, tinawag na ng Diyos si St. Paul, right? Di ba binulag muna si St. Paul? Ngayon pinapunta si Ananias para gamutin siya, so that he can see again. Sabi ni Ananias, Lord, ito nang-aapi ng mga Kristiyano, ba't ko gagawin yon? Ito ang sagot ng Lord. Acts 9:15. But the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Okay. Hindi sinabi ng Lord, he is a chosen vessel to spread the gospel. Right? Kasi mas importante kaysa spreading the gospel. You carry my name. Maging image bearer siya ng aking image, right? Which is what Christ did, di ba? Christ actually was crucified. He suffered and died for the gospel, and that is what Paul will undergo, right? So, calling pa lang ni Paul, sinasabi na ng Diyos, He's going to suffer for me because He's going to carry my name to the Gentiles and to kings, which nangyari talaga. Pero ang suffering ni Paul, grabe, na-discuss na natin yan, di ba? Nasa 2 Corinthians 7 yata yun. You know, shipwreck, latigo, palo, lahat na daanan niya. And then finally, sa book of Revelations, then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Okay. So the name, right,
and his father's name written on their foreheads. So ito yung 144,000 siguro mga Jewish evangelists sa bandang end times. And basically, they are marked in the book of Revelations, but saying these are the faithful image bearers of God, right? Because they had his name on their foreheads. Saan galing yung expression na name on their foreheads? Nakatatak ba talaga yan? Well, it's an image that comes from the Old Testament. If you recall, before God gave the 10 Commandments, he promised something to the children of Israel. Exodus 19:5 and 6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be a special people to me above all nations. For all the earth is mine, and you shall be to me a royal priesthood and a holy nation. And these are the words you shall speak to the children of Israel. Okay, so basically the Lord wants Israel for himself, but he wants Israel to represent him to the world. Kaya tinawag sila, you're a royal priesthood, you will be a holy nation. Basically, God was formalizing a covenant he had with Adam. With Adam, he created men in his image, right? Kaya lang nag-fail si Adam. So ngayon, tinutuloy niya ngayon sa nation of Israel. So they were delivered from the Red Sea, right? God told them to keep his covenant, and God told them that they would be a royal priesthood. What does a priest do, right? Well, a priest represents God before men, and a priest represents men before God. So, pumapagitna ang priesthood. Gusto niya, ganun ang Israel, right? Between God and the rest of the world, you shall be priests. That means you will be image bearers to the world, and you will intercede for the world towards God. Yun ang priesthood, which is essentially the threefold purpose of man, which we already discussed, right? So what image bearing does essentially is to point all of creation to God. Yun ang actually role ng priest, right? To point all the nations to God. Now, para maintindihan natin yung concept ng priesthood sa Torah, I have a few verses. This is about Aaron from Exodus 28:29. So Aaron shall bear the names of the sons of Israel in the breastpiece of judgment in his heart. May sariling damit ang high priest bago siya papasok sa presence ng Lord, right? And sabi niya, shall bear the names of Israel in the breastpiece. May dalawang bato, pangalan ng 6 na tribes sa isa, 6 na tribes dun sa isa, when he goes into the holy place to bring them to regular remembrance before the Lord. Here, Aaron is now interceding for the people on behalf of the people, right? Ito yung role where a priest represents men before God, right? So, which is a prototype of what Israel should do. Kasi the whole of Israel is the royal priesthood. So ginagawa niya example si Aaron para malaman ng Israel kung ano ginagawa ng priesthood, right? Again, God's intention is for a priest to point creation to God. Meron pang isa. Exodus 28:36-38. You shall make a plate of pure gold and engrave on it like the engraving of a signet, holy to the Lord. And you shall fasten it on the turban by a cord of blue, and it shall be on the front of your turban, and it shall be on Aaron's forehead, and it shall regularly be on his forehead, that they may be accepted before the Lord. Okay, so sa dagdag sa costume ngayon or sa damit ni Aaron, who is the high priest, may statement sa Hebrew, of course, holy to the Lord, na nakalagay sa turban niya. Nakalagay dito, holy to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Remember, that's a priesthood which is a type of what God wants Israel to be, right? Now, Aaron basically carries the mark that he belongs to God and should be kept holy. Remember the 144,000? Nasa forehead din nila? It was referring to what Aaron was doing. So since Israel is a royal priesthood,
Israel has to be like Aaron, right? And then Israel failed. What about us, right? 1 Peter 2:9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Okay, hindi ba sabi ng Diyos sa Israel bago binigay yung commandments, you are a royal priesthood, you are a holy nation. Nag-fail sila. Pero ngayon na nandito na tayo, right? Grafted na tayo sa olive tree ng Israel. Inuulit ni Peter na kahit hindi tayo Hudyo na tayo ngayon, pero yung redeemed Israel tayo, you are a chosen race, a royal priesthood. So what does that mean? Well, kung anong pinakita ng Diyos na role ni Aaron na dapat tularin ng mga Israelito, ganun tayo ngayon. So which are that? We are intercessors for the world. Yes. And to the world, we should be faithful image bearers of God, right? And then we should keep ourselves holy because we belong to God, right? So kung ano ang image na binigay ng Old Testament, yun ang leksyon sa ating mga mananampalataya. Because continuous purpose, yung threefold purpose, God wants us as his royal priesthood to point all the nations and all of creation to the Lord, right? So ang follow-up niyan is nung sinabi ni Christ sa Sermon on the Mount, you are the salt of the earth. You are the light of the world, right? So let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to the Father who is in heaven. Hindi mo maiwasan. In order to point creation and the nations to God, kailangan may nakikita silang ginagawa natin. Yun yung good works. Good works na ini-empower ng Holy Spirit na dapat nating gawin. Right? Well, may example sa Matthew 25, right? Feed the hungry, clothe the naked, visit the sick, visit those in prison, etc., etc. These are good works that will help point the nations to God. At remember, meron tayong verse sa Ephesians 2:8 and 9 tungkol sa salvation, di ba? By grace you have been saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God, right? Not as a result that men should boast. Kaya lang hindi natin nakita ang karugtong na verse 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. Ibig sabihin, related yan sa ating pagiging image bearers who are pointing the creation to Christ. And God prepared that beforehand that we should walk in them. Right? So, tignan na natin ngayon. Ano ibig sabihin ngayon ng third commandment? You shall not bear the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Yeah. Deuteronomy 5:11, you shall not carry the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold his guiltless who takes his name in vain. Okay, so the name is Yahweh. Right? And yung translation na take, nakakalito. Yun ang translation ng King James. Pero dapat ang translation sa English ngayon is bear or carry the name. So what does that mean? We cannot misrepresent God. Kung sasabihin natin tayo'y mga tao ng Diyos, dapat we are faithfully bearing His image. That is the way we should show to the world who we are, who God is, through our image bearing faithfully. Okay? So, tinignan ko lahat ng 7 translations sa Tagalog ng Bible Gateway, mali lahat. Bakit? Kasi hindi nila ginamit yung Hebrew para maging Tagalog. Instead, tinignan nila yung King James, tapos translate nila sa Tagalog. Kaya tuloy, sabi nilang lahat, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Kaya tuloy, akala natin pagmumura na kasama ang Diyos o swearing, right? Mali yung translation na yon. Ang dapat Tagalog nun is, huwag dadalhin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Yun ang tamang translation. So, kaya tayo nag-aaral kasi hindi lahat ng translation perfect.
So basically, from this session, all the way to, sabi ko, 3 lessons, di ba? Ang tatalakayin natin ay yung mga terminology na either mali ang intindi ng tao or mali yung translation, at makita natin kung ano dapat ang translation based sa Hebrew. Na useless. Na useful sa growth natin. So sa Romans 8:28, popular sa atin ito, God works all things together for good, right? Pero hindi natin binabasa yung 29. We are predestined to be conformed to the image of His Son, right? In order that Christ might be the first among many brothers. Christ is the first that faithfully bore the image of God. Ang gusto na, kaya siya ang the firstborn, right? Kaya gusto rin ng Diyos na matulad tayo kay Kristo. We should faithfully bear the image of God. Of course, ngayon ang terminology natin is we should be Christ-like kasi may modelo na tayo. Pero ang ancient terminology is just faithfully bearing the image of God by which we are created. So Hashem. Hashem is Yahweh and Yahweh is Hashem. Hashem. Okay. Hindi ba nga nito? Teka. Hindi ba parang sinasabi sa yung tetragrammaton? Yan yung Yahweh. Yan yung Yodevave. Yahweh or ano to? Tetragrammaton. Tetra kasi 4 na letra eh. Yan. Isabi, it's either Yahweh or Jehovah. Jehovah is an English translation. Yan. Kasi the first letter is Yod, which is a Y. Second letter is He, which is an H. The third letter is Vav, which is a V. And the fourth letter is He, which is an H. No, kasi during that time, wala daw ata yung mga vowels. Walang bawel noon. Dinagdag na lang ng later, ito, in the past 1,000 years, doon lang nila dinagdag. Si Joseph pa na ganun. Yeah, incidentally, modern archaeology has found out na yung the Hebrew alphabet was actually invented by Joseph. Joseph, remember sa Genesis? Nung slave siya sa Egypt, inimbento niya yung alphabet kasi ayaw niyang hieroglyphics. Yung hieroglyphics parang characters, parang Chinese characters, Japanese, Korean characters. Lahat yung mga pictures. Sabi ni Joseph, nakakalito ito, bakit hindi na lang yung tunog ang gawin natin? Kaya tinignan niya yung lingwahe nila, 22 ang tunog na kailangan niyang lagyan ng letra. So na-invento niya yung alphabet. The very first sound alphabet actually came from the Hebrews. And ang paniwala ng archaeologist si Joseph yon. Ang pagbasa ng Hebrew hindi left to right kung hindi right to left. Pareho ba sa Chinese yon? Chinese para either from left to right or up or down. Kaya nga ang YH ito Yod, He, Vav, He. Kaya pag ganun ang basa. Ito Pabalik. naman, kaya H ito, di ba? Kaya Hashem, Shin ito, at saka Mem ito. So Hashem. So pabaliktad ang kanilang pagbasa. So paano natin tatawagin ang ating Panginoon? Should we call him Yahweh or Hashem? It's we are now focused on the incarnate Christ. So we just look up to Christ, right? And we have, we don't have to mention. In fact, if Yahweh is a sacred name, we don't have to mention it. We just use God, our Heavenly Father or Lord God, di ba? Mas papakinggan ba tayo kung tunay na pangalan ng itatawag natin sa kanya, or gaya nga ng nabanggit nyo kanina na hindi pwede magkamaling banggitin yung, I have read also na hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos na mali. Pag nagkamali ka ng pronunciation nun, may punishment. I think death ata. It's an Old Testament. It's a Jewish or Hebrew Old Testament practice. Hindi mo pwedeng ang high priest lang ang pwedeng mag-mention ng pangalan
Yodevave, and only once a year sa Day of Atonement. Yun ang kanilang practice. Sa mga tao, hindi. Kaya pag binabasa nila yung Bible at nakikita nila yung YHWH or YHVH, imbis na Yahweh ang sabihin nila Adonai. Adonai. Kaya sa English Old Testament, karamihan ng translation, pag sinabing Lord, all caps, ibig sabihin yung Hebrew nun Yahweh. Pag sinabing Lord na lowercase, capital L pero mixed case, ang Hebrew word was Adonai. So that's the way they translate it. So lahat ng all caps na Lord, galing yun sa Yahweh ang nasa original language. Kasi pero walang kinalaman yan sa sasagutin ng prayer natin o hindi. Because God always looks at the heart. Ang lesson lang natin dito basically is yung third commandment. Na mali ang pagkaintindi ng karamihan dahil sa mali ang translation. Basically, ang sinasabi, huwag mong kakargahin ang pangalan ng Diyos. Tapos hindi maka-Diyos ang buhay mo. You are misrepresenting Him. You are taking the name of the Lord in vain. You are bearing His name in vain. You are carrying His name. Pag Kristiyano ka, karga mo yung pangalan ni Christ. So ang buhay mo ba maka-Kristo o makamundo? Pag makamundo, you're misrepresenting. Yun yung sinasabi ngayon sa Bible na in-exile ng Diyos sila dahil hindi sila karapat-dapat na nasa promised land. Kasi misrepresent nila ang Diyos. Kasi may lumalabas na may mga teaching na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh or Jehovah, Adonai, the Great I Am, ano pa ba? Yeshua. Emmanuel. So, yun ang kaya nalilito yung iba na should we address him as yung real name niya or should we call him Jesus? Kasi yung Jesus English kung sinusunod natin yung traditional na pangalan ng Diyos, which is sinasabi ng mga Jehovah Witness, ang pangalan ng Diyos Ama Jehovah at pangalan ng anak ay si Jesus or Jesus or mas mataas daw yung pangalan ng tatay kaysa yung sa anak Pero kasi, sa atin iisa lang ang isa kasi lang ini-interpret kasi nila sa kultura natin ngayon. Yung pagkaintindi para maintindihan ng Bible, interpret mo sa pagkaintindi ng mga tao noong araw nung sinulat 'yon. Right? So, in fact, maski yung pangalan hindi material Yeah, we can still call Christ Jesus Christ. Pero sa Greek, that's Jesus o Jesus. Jesus Christos. Right? Hindi natin ginagamit yun kasi translated yung atin. Si Paul na lang English yung Paul Pagdating natin dun sa Old Testament, Paulos, right? So, it's a translated name, pero in our mind, it's the same person. Right? Pero does it God mind kung tatawagin natin siya na either the Father or Jesus or Yahweh? Meron bang importansya ba yon? So, pwede ko bang tawagin siyang Lord, Father? Meron bang may problema ba yon? Walang problema yon. Walang problema yon kasi ang main lesson ng the name is we just need to keep His name holy by the way we live. If we say we are Christian, we have to represent Christ faithfully. Because if we don't, actually sabi ng Bible, unbeliever na tayo Alam mo, may isang New Testament scholar na namatay last year pero ang dami niyang following dahil gustong-gusto niya interpret yung Bible based on sa konteksto ng araw. Sabi niya, wala ako nakikita sa Bible na losing salvation or walang binabanggit na explicit na ganun. Sa Bible, dalawa lang ang tao, believer at unbeliever. Sabi ko, bakit niya nasabi yun? Pagbasa ko konti, ito pala yun. Pag sinusunod mo, you're a faithful image bearer of Christ, believer ka.
If you are an unfaithful, kahit Kristiyano ka, you're an unfaithful bearer of the image of Christ, unbeliever ka. At ito yung sinasabi ng Bible, they will be thrown into outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. Hindi ba doon sa kwento ng centurion na pinagaling ni Christ yung kanyang servant? Right? Sabi ni Kristo sige, punta ako sa bahay niyo. Sabi nung centurion, wag na. Sabihin niyo lang ang word, magagaling na siya. Remember, hindi Hudyo ito, Gentile ito nung araw. So sabi ni Christ, grabe ang faith nitong mamang ito. Tapos tumingin siya ngayon sa mga Hudyo. Sabi niya, ito ang dapat mangyayari. In fact, sabi niya, maraming mga anak ng kingdom ng Diyos. Mga anak ng, anong sa Tagalog ang kingdom? Kaharian. Maraming mga anak ng kaharian ng Diyos na iba itatapon sa outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. Isipin mo yon? Anak ka na ng Diyos, anak ka na ng kaharian ng Diyos, pero ibabato ka, itatapon ka sa outer darkness. Which is what happened to the angels. Because in the Old Testament, all the angels are called sons of God. Pero may mga nag-fall na angels at tinapon sila sa outer darkness, yung abyss. Di ba? Hindi lang yun, kinandado pa sila para hindi makatakas. So, i-release ba yun? Hindi na. Hanggang sa pagtapon na sa lake of fire, nandun sila. Sayang, angel pa naman. Pero ngayon, marami nang gumagamit ng katulad ng Jesus. Marami nang gumagamit sa pangalan ng Jesus ngayon. So, do you think this is in disrespect of God's name? No, hindi. Immaterial nga kung anong tawag natin sa Kanya. Ang kailangan lang is yung respeto at yung respeto to keep His name holy by us representing God correctly to the world. I think what Pastor Tus is doing is he's just sharing the different names of God, right? And para maintindihan natin ang third commandment. Third commandment ang nag-trigger sa akin na i-discuss ito. Kasi yan ang madalas din naintindihan ng tao. Makatanong sila dun. Ayan, may question dito si Lala. Ito, maganda. Nakabalik na si Lala sa Baguio. Sige, ako na magbasa para. Why does God have so many names? Is it true that God specifically told Moses that Yahweh is what he should say to Israelites? In the same, it's His name forever for all the time. What does it mean when God says, I am what I am? Yeah. Daming tanong na. In fact, God in the Bible never said that His name is Yahweh. Kasi sabi ni Moses, sino ka ba, di ba? Sabi niya, I am that I am. Yun ang binigay na Sa Hebrew, Eye, Aser, Eye. So, walang katunog na Yahweh, di ba? Konti siguro yung Eye, parang Yahweh. So, immaterial yung name. Immaterial yung name. Ang talagang importante is yung respeto natin sa Diyos mismo. Kasi, di ba ang sinasabi ko, yung name is God Himself, right? The Hashem is Yahweh Himself. So that means, pag sinabi ng third commandment, do not carry the name of the Lord in vain, yun lang ibig sabihin, do not misrepresent God. In fact, sabi nung karugtong ng third commandment, if you misrepresent God, I will never consider you guiltless. Di ba? Ibig sabihin, yung kasalanan mong yan, hanggang siguro pagsisisihan mo, under judgment ka. So, yun ang importante ngayon. Ngayon, makikita mo na napakagrabe pala, napakabigat ang impact sa ating mga mananampalataya. That means, kung susundin natin si Michael Heiser, yung scholar na sinasabi ko, kailangan believer tayo parate, tuloy-tuloy. Parate. Kasi ang true faith is loyal faith. Hindi nag-iiba. Loyal, tuloy-tuloy yan. He who endures to the end will be saved, di ba? So the name is immaterial because iba-iba nga ang pangalan ng Diyos sa Bible. Pero we know it's the same person. Sinishare mo lang yun. So the point now is, as a person, whether it's the name, whether it's Adonai, Yahweh, or even Jesus Christ, do we keep that name holy? I mean, do we keep the owner of that name holy?
So it depends on yung papanong address mo. Yeah. Yeah. And yeah. Kung ina-address, Respectful lang. yeah. That's right. So yung the way how you imagine your faith, yung feeling mo when you pray to or talking to God, you are talking to the almighty and powerful God. Dapat Amen. ganun dapat ang isip natin na yung binivisual natin that if we are praying, dapat ganun yung ating prayer. It's not about, kasi akala ko minsan when we pray, kailangan i-address mo yung tunay niya ng pangalan parang Hindi tinatawag, parang bang sinasabi, may kausap kang, oh, Brother Toots, oh, Sister Oy, so you're directing your communication with that person. So I think sabi ko baka ganun yan, baka mas parang effective, Powerful. o di ba, na because you're directing your prayer, your call to the certain person or certain person. So kung ganun dinadirect mo sa kanya, ang attention sa kanya. Pero it doesn't matter pala yon, na hindi importante. What the most important is yung respect mo. Yung nasa puso mo. Oo nga, yung respect mo. Kaya kung ano yung faith mo kasi hindi naman pala importante yung pangalan. Whether you call him Jesus, Yeshua, or Yahweh, so basta hindi mo lang siya babastusin. Oo. Nandoon yung respeto at nandoon yung takot mo na kapag nakakausap mo siya o nakikipag-usap ka. Recognizing that His name is above all names. Yeah, name above all names. Aba, may kantang ganun. Yeah, in fact, nung nasa college ako, nasa Campus Crusade ako, meron din kaming partner sa IBCF sa kabila. Nung magpe-prayer time kami ng IBCF, nagulat ako. Kasi walang Dear Lord, walang Our Heavenly Father, diretso sa prayer. Sabi ko ba? Weird yata yun. Naintindihan ko na lang nung mas matanda na ako na it's about the heart. Right? Pag baon niyang ganon, alam naman ng Diyos na ang Diyos siya ang kausap. Alam mo naman sa heart mo na ang kausap mo Diyos. Yun ang importante. So walang Dear Lord, walang Heavenly Father, wala. Diretso lang. Biglang sabihin nila, we thank you for this. Walang address, sabi ko. Pero mas maganda may address. Kanya-kanya. Minsan nga, di ba, nagpupo lang tayo. Oo. Po, parang respeto talaga, di ba? Sa Pilipino, yung po is respeto. So, Totoo yan. Yung going back to the name, di ba, we need to protect the name of Jesus to carry as, di ba, Christ bearer. Kasi ganun din tayong mga tao, di ba, pinoprotektahan natin, apelido natin. Panahon ng araw, lalo yung mga mayayaman, mga asendero, kailangan yung pangalan nila is protected, hindi mo mamantsahan kasi nakakahiya. Exactly. Yeah, Ganun exactly. ang kanilang pag ang apelyido mo is Santiago, kailangan the rest of the Santiago, whatever, example lang yun, is kailangan yung integridad mo, personality mo, representation mo sa madlang tao is really as perfect as you can. Especially mga politiko, di ba? Ganyan ang pagkaintindi ko. So, ganun din sa pangalan ng Panginoon. Tama. Diba? That's a very good analogy. Kasi kahit hindi mayaman kahit yung marami tayo sa mga palabas natin, yung mga movies and mga teleserye natin, kung minsan sabihin nung ama doon sa anak, ganito ka dapat sa mga kaibigan mo. Kasi ikaw, let's say, lolo mo. Yeah. Kasi ikaw, Santos ka, o kung anong pangalan ng pamilya, right? So pakita mo na Santos ka, di ba? Ganun din ang Diyos. Sabi Diyos, karga mo ang pangalan ko. Pakita mo na karga mo talaga ang pangalan ko. Hindi mo ipapahiya. Dahil hindi mo papahiya sa exactly. That's the right analogy. Di ba? Kasi pinoprotektahan natin yung ng Lord. Kasi hindi natin pwedeng gamitin in vain. Di ba minsan na pag nag-expression tayo, sasabi natin yung, di ba may expression doon na pero hindi yun ang third commandment. Ang third commandment is representing Christ. Representing God correctly. Pero hindi rin magandang as expression ng Yeah. Kasi respect. Hindi, kasi walang respeto, kaya pwede rin. May mga tanong pa ata.
I think the same din. Meron ako nabasa kasi na isang verse na whoever calls the name of Jehovah will be saved. So pinalitan yung Jehovah doon. Pinalit daw sa ngayon, tinanggal yung Jehovah, ginawang The Lord. The Lord. Sa Romans 10, sabi, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Yeah. Romans 10:13. Mali. Sabi ng mga Jehovah Witness. Ang sabi daw nila yung the word Lord is tetragrammaton. Binago. Ang dapat daw yung original na pangalan ng dapat gamitin. Kalokohan 'yun. Yeah. So ang lingwahe Greek Hindi naman Hebrew. Bakit ka gagamit ng Hebrew character kung ang lingwahe mo Greek? Kalokohan 'yun. Siyempre papalitan mo. Right? So, ang Greek ng Lord is kurios. Di ba? Kurios. So, yun ang address nila sa Lord. Yung name na Emmanuel. Di ba pag Christmas, yun ang sinasabi. Emmanuel. Which means diba? God is, ano ba sabi tapos, simple lang. Sa Greek, ang God is Theos. So, ang makikita mo lang is Theos. Nalimutan ko na ang Father. Ang Lord is Kurios. Yun lang makikita mo. Hindi naman, that means hindi kailangan yung pangalan. Kailangan alam mo lang kung sinong tinutukoy mo. Yes. At kanino ka nagdadasal. Yan ang dinidebate ko dun sa kasama kong Jehovah sila. Everyday na lang yan. Nako. Kalokohan naman ang kanilang interpretation Galing na sa English, wala pang kinalaman dun sa original na kultura na pinanggalingan nun. Ito Bakit mo sasabihin na Jehovah ang pangalan ng Diyos? English yun Hindi yun ang talagang pangalan yun noon. So, mali. May tanong. Okay, sabi dito ni Sydney. So, kung Christian sila pero laging nag-OMG, okay lang po ba sa Diyos? OMG. Di ba cursing yun? Hindi, sa akin, okay lang yun. If your life is a faithful image bearer, that's just an expression. The problem is, most people who make that an expression, their lives are not image bearing. Yeah. Yan ang problema. But the point of Scripture is we have to be faithful image bearers. In word, in deed, in action, in thought. We have the mind of Christ, di ba? Parati sinasabi ni Paul. Di ba sabi so how can you have the mind of Christ kung lumalabas sa bibig mo is the mind of the devil? Pero ikaw na magja-judge sa pagkaalam mo sa Bible kung anong lumalabas sa bibig mo. Diba sabi nga sa Colossians 3:20 ba yun? Whatever you do in words or in deed, do it unto the Lord. Colossians 3:17. And then basahin nyo hanggang sa 25. Kasi pag ginawa nyo rin yun, may reward din naman ang inheritance. Yeah. So at least ang God, nagbibigay rin siya ng reward pag ginawa rin natin yun. May something din tayo. Right? So whatever we do, in words or in deed, do it unto the Lord. Regardless if you're a worker, you are a parent, you are a husband or a wife, or just a community member, yun ang sinabi niya. Yun ang magandang sagot sa how can we be image bearers, di ba? Whatever you do it as unto the Lord. Kahit masama pa loob mo, kung anong dapat gusto ng Panginoon, do it. In fact, sa Colossians 3, may statement pa nga doon is, if you have something against your brother, forgive. Yun ang una sinabi. So, sabi ko, may sama ka ng loob, ang una mo pang gagawin is magpatawad. Hindi mo, i-vent out mo, ikakalat mo sa ibang tao, sama nitong tao, image bearing ba yun? You judge, Ano kaya ang tingin ng Diyos sa'yo? Okay, naka-vent out ka, pero palagay mo, pasado ka sa Diyos. No, hindi. So you have to see, because Christ did not do that. Father, forgive them, for they know not what they do, right? So if you cannot bear that same image of Christ, you are an unbeliever. It doesn't matter whether you call you're Christian or not. So we cannot enter the heaven? Well, kasi hindi lang yung to be holy. Ang holy kasi may mga kasama, kindness, patience, love, self-control, gentleness.
Fruit of the Eh, Spirit. Fruit of the Spirit. Pero pag wala din yun, hindi pa rin kumpleto. So, pag wala pa rin yung sinabi na do it all unto the Lord, hindi pa rin Hindi kumpleto. pa rin kompleto. And then, pag hindi natin ma-realize to love the Lord with all our heart, mind, and soul, and strength, pag di natin maintindihan yun, wala pa rin yun. Di ba? Yeah. Hindi pa rin natin Kaya naintindihan. hindi ka pwede mag Bible study na yung favorite verse mo lang parati binabasa mo. Magkakasama yan eh. Kailangan Incorporated. malawak ang kaalaman mo Amen. pagdating sa salita ng Diyos. Kaya doon pumapasok yung sinasabing is salvation, can we lose or we don't lose it. Yeah. Doon pa lang doon na malalaman na natin eh. Hindi natin naintindihan yun. Yeah. Loving the Lord with all our heart, mind, and soul, and strength. Pag hindi kumpleto yun, hindi pwede. Madiderail tayo. Yeah, maraming mga tao, ang alam lang nilang verse, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Period. Pero pag naging ng buhay nila, you know, nire-represent nga ba nila si Christ o hindi? Hindi. So, you know, walang kabuluhan yung sinasabi nila or mahirap mag-focus sa isang verse lang. Spiritual journey is a continuous process. Process na, you know, na lumalago tayo. Hindi yung ano yung tawag doon? Patras. Kundi pa pa-forward. Ako, may tanong pa akong isa. Si Jesus, tinawag niya ang Father as Abba. Abba Father. So, do you think this is also an effective way of when you're communicating or praying to God, to the Father? Well, sinabi ni Paul sa Romans 8, you know, we call him Abba Father because we are children of God. And we share with Christ in the same inheritance because we are predestined to be conformed to the image of Christ. So, ibig sabihin predestined is mali yung translation. We are foreordained. That means yun ang plano ng Diyos. Now, once you are in Christ, you should be conformed to the image of Christ. But still, it doesn't matter whether how we call him. Yeah. Abba, the great I am, Yahweh. Yung expression na Abba, galing sa Jews yun, sa Hudyo yun, pero translate sa Greek. The expression na Abba is an expression of intimacy. So because you are children of God, you can call him Abba, Abba. Abba or walang father pero Abba. Abba ang tawag. Tinawag din ni Jesus yung Father as Eloi. So Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aramaic naman yun. Why have you forsaken me? Yeah. So it's either or, you can use those words na ginamit ni Christ. Pero still, yun naman sabi nyo, it doesn't matter how you call it. The most important thing is your heart, your faith, when you communicate with God. So, kung ano yung dapat, like I said also, sinabi ko rin, dapat yung focus ng mind mo, yung faith mo, you are communicating, you're talking to the most powerful, high, the only one true God. Yun. Yun na lang. Basta ganun ang visualization, ang binivisual mo sa isip mo, and that's it. You're directing your communication with God. Yeah. Pag may tumawag sa iyo sa Pilipinas, may tumawag sa iyo o gusto kang i-interview o kausapin ni Presidente Bongbong Marcos, ang gagawin mo, right? Diba, bibihis ka, papaganda ka pa o whatever. Siyempre. Tapos make sure you're there on time, right? At pagdating doon, may mga protocol na respeto sa kanya bago mo siya makausap. Ginagawa ba natin yun sa Diyos? Hindi. Late tayo sa simbahan. Na-miss na natin yung praise and worship. Tapos, ang attention pa natin. Let's say, kausap ka na ni Bongbong Marcos. Nagpe-Facebook ka ba? Nagkinahanap mo ba yung message mo sa text? Pero ginagawa natin sa Diyos. Hindi natin magawa sa presidente. Isipin mo, you are insulting God. You are misrepresenting God. At yung ginawa ng Diyos na in-exile yung Israel, yun ang mangyayari sa atin. You know? So, hindi natin nakikita ito Kasi, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi natin nakikita kasi I think we set our eyes on the things in the earth instead of the things exactly God. Kasi we put God second hand.
Second Yeah, place. Second place. Not the only priority. But Yeah. minsan, nilalagay natin sa bookends pa. Yeah. Kung may panahon lang. Yeah. Pag naalala ko, So, meron tayong mga Yeah. plano, meron tayong mga lakad, meron tayong gusto puntahan. mamaya na ako Tapos, magdadasal, o magde-devotion. kaya sabihin mo, ay naku, kailangan, nalimutan ko ang Diyos, idadagdag ko na lang siya sa dulo. Siguro, yeah. doon ako magpe-pray. Hindi ganun eh. Mm. Kung priority mo ang Diyos, bago ka gumawa ng lakad, Siya kinausap muna. mo pa Diyos na okay yung lakad na yun, baka ayaw ng Diyos na gawin mo yun. Mm. Parang checklist You know? lang yun eh, ginagawa hindi. niyo. Check, nag-devotion ako, but are you with God? And these are common things, di ba? Ginagawa natin araw-araw to. Mm. Hindi natin nakikita na ang trato natin sa Diyos binabastos pala natin. Oh, wow. Na i-picture natin that He is really a royal king. Di ba? Talagang King of Kings and Lord of Lords. Amen. Ganun dapat. Hindi yung mas ano pa si Biden, o kung sino, Si Bongbong. attention natin. Kasi even sa classroom when we were studying, di ba? Takot tayong hindi makinig sa teacher. Kasi paluluhurin tayo sa munggo. Di ba ganun yung araw? So, discipline tayo. Focus. Yung bago generation din na maintindihan yun. Makinig ka lang sa kanya. Love, ibibigay niya. Provisions, protection. Parang ganun. So, kasi we cannot be a part-time Christian and expect a full-time God. Amen. We can't do that. Hindi buffet si Lord. Na kung gusto mo crab legs lang nandun lang, di ba? So, yun lang ang masishare ko. Amen. You need to have the mindset of God and the mindset of the kingdom. Sa third commandment pa lang yan, pero nakikita mo, ang dami application, di ba? Kasi unless nakikita natin yung talagang layunin ng Diyos sa pagsabi nung command na yon, then hindi natin makita yung relation. Kasi kung pangalan lang niya, gamitin ang pangalan niya na walang kabuluhan, walang application sa New Testament. Wala nawala. Pero yung pala, pagkarga ng kanyang image sa buhay mo, naku, ang dami. Do things as unto the Lord. You let your light shine before men. Naku, biglang nandun na lahat. You have to be a faithful image bearer. You have to be, kasi tama ang intindi ngayon natin. At yung third commandment pala, napaka-importante. Meron pa sa Psalm 1, blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. Diba? Nor sit in the seat of the scornful. Nor stand in the way of what? The way of the sinners. So, mga image kasi bearer. that's still representing God or misrepresenting God. Yun ang third commandment. Amen. Do not misrepresent me. Okay. Okay. Madami pang diskusyon kaya lang Salamat. kulang sa oras talaga. Yung pala, but pag-isipan. Marami pa yung bang importansya na yung may takot ka sa Diyos, yung fear in God, yun importante. Yung pinag-uusapan natin, yung pangalan pa lang Pangalan pa lang. Wala pa yung fear in trembling mo diyan, nako. Kasama na 'yon pero hindi ang focus natin dito sa pagbabastos o pagre-represent ng tama. Siyempre, kung mahal mo siya, ikikip mo yun talaga. Yun lang. Alright? Okay. Sige. Let's close in prayer. Okay. Pakisama sa prayer sino nga ba? Yung anak ni Joyce. Kasi Joyce. nag-positive yata. Yung bata. Joyce Mendoza? And positive then, sa TB. Yung baby. Yan. And then, siyempre, pag-pray natin lahat ng mga may sakit. Yung anak ni Rejoice din. Yan, si Moa. Mga may sakit at lahat. Marami. Sino pa ba? Sakit sa puso. Oo. Sakit sa paglaki sa Panginoon. Sakit sa bulsa. Kasama yun. Ayan. Okay. Sabi ng daddy ko. Okay, let's close in prayer. To the God of our salvation, on whom we rest all our hopes, let us pray. O our God, do not withdraw your mercy from us, but let your loving kindness and truth always preserve us. Yes. Lord, open our eyes to see the wonderful things your love has done for us
Guide us and comfort us with your presence. Watch over us and renew our lives in your mercies. Guide us, O Lord, and comfort us with your presence. Defend us from all our sins and make us zealous in doing good works. And then, Lord, be present in all our activities, our suffering, our comforts, and all the events that befall us. May we always be conscious that you are present with us in our midst. Guide us, Lord, and comfort us with your presence. And Father, as we close tonight, Lord, we lift up to you those who have burdens, those who are sick. Heavenly Father, you are the God who provides. You are the God who heals. Amen. We ask in Jesus' name, Lord, that you will touch these your children, Lord, and make their bodies whole again. Yung anak ni Rejoice, anak ni Joyce, Heavenly Father, touch them, and all those who are in the hospital, who are part of our family here, maybe waiting for surgery or waiting for a cure and everything. Lord, I pray that you will provide for their needs. But more than that, Lord, heal them. Heal them spiritually and physically, Lord, in the name of Jesus. Eternal Father, incline our ears to wisdom and our hearts to understanding, that we may increase in your knowledge and love for you. Through Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Okay. Thank you. Salamat sa lahat ng nagpakinig at lahat ng nanood. Again, this is Pastor Toots and Sister Oyi, Cross Culture Community of West Covina. Love and prayers to all. Thank you also, Sister Kareem and Brother Ramon. Thank you. Thank you. We have to reflect God's presence in our lives. And every God's moment image. of our lives. And the image of God. Walk Let with us Him be free. side by side. Okay. Love and prayers. God bless iRadio. And God bless you. Thank you, Pastor Chicks, Sister Oyi. See you again next. Wala tayo next week. Next week wala tayo. Holiday. Holiday. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Alright, yan po ang Cross Culture West Covina, Brother Pastor Toots and Sister Oyi. Talaga yung it's not important kung anong tawag natin sa Panginoon. Yung importante yung nasa puso yung ating faith nandoon ng basta yung kasi yung prayer na Lord, Father, Abba, okay lang, di ba? Usually ginagamit natin Lord. Lord, Panginoon. Basta yung puso mo, yung paniniwala mo, nakikipag-usap ka sa pinakamakapangyarihang Diyos. O Diyos ko, di ba? Siyempre. Yung Diyos na walang imposible, lahat magagawa. Nothing is impossible with our God. Dapat ganun yung focus ng mind mo, ng spirit mo, yung paniniwala mo. Hindi yung Diyos na yung parang nag-aalanganin ka na parang hindi ka siguradong mangyayari o magagawa niya. Dapat ang focus ng isip mo, siguradong magagawa niya. Period. Ayun. Walang question mark. No doubt about it. So, ganyan ang dapat naging attitude natin. When we pray, when we talk to God, it doesn't matter how we call Him. Ang importante ay tayo ay may takot at tayo nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa Diyos na walang katulad na makapangyarihan sa lahat at didinggin ang ating panalangin kahit ano pa yan. Okay? Thank you. Okay. Mag-ano muna tayo yung mga acknowledge natin. Siyempre, Lince Celino Lazaro Rosales, Marites Gabuat, Mary Grace, Sydney Rosario, Maria Teresa Roder, Pastora Mary Jane, Checa Bigting, Joyce Mendoza, Alice Iglesia, Consuelo Gonzalez, Mary C. G. Sarigumba, and Pastor Abhishek Singh of India. iRadio India. iRadio India. Okay, time to go, guys. And Monday pa lang tayo. Tuesday na. So, Tuesday bukas, balik Wednesday. Wednesday dyan, don't forget yung, Manila. ano ba to, Sifag on Air. Sifag on Air. 7 p.m. Oo.
Suporta tayo. Suporta natin. 7 p.m. Dito naman ay 4 a.m. Si Papshi. I don't know what's his topic, but... meron na binigay na topic sa ganun. akin. Bala na si Batman. Uy, ayan na naman. Well, time to go, guys. See you tomorrow. Okay. Enjoy your lunch. Good night. And si Ma'am Sina, antok na pagod sa... Ang sakit ang katawan, sa buong biyahe. katawan ko. Hindi yun na puyat pa. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless you sa inyong lahat. Ingat. Hello, Ann Morales Bye-bye. Graves. Miss you, Mama. Miss you, Mama. We hope you were blessed with our deep dive into God's Word tonight. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.